Magandang umaga po mga ka-farmers. Buhay na mabuhay po ang palayan ngayon dahil po ulan-ulan. Yan po, buhay na buhay ang palay. Sana naman pag ano yan na, tumas ang presyo ng palay. Pag ano yan na yung presyo ng palay bumabagsak, tapos yung presyo ng bigas mahal. Kaya po maganda po yung ulan na dinulot ni Abagat, nabuhayan po yung mga palay na kahit papano hindi na kailangan ng patubig. Yan po. Ang ganda po ng tayo ng mga palay. Ang mga farmers po dito umaasa na lang sa ulan. Kung walang ulan, problema. Kaya maganda po yung dinulot ng Abagat na yan para po sa mga palay na mabubuhay sila at masuportan ang mga tao para may kakainin na bigas. Kaso ang bigas napakamahal, pero pag binenta ng mga farmers yung palay napakababa ng presyo. Ngayon mataas ang presyo, wala pa naman mag-harvest, hindi pa pwede. Pagdating ng October November, pwede nang anihin yung mga palay. Tsaka babagsak ang presyo ng palay. Ganito sa Pilipinas kaya yung mga farmers hindi umaasenso, nababaon lang sa utang. Kaya sana tumaas ang presyo ng palay, huwag ibaba ng gusto pag anihan na. Pakahirap talaga ng buhay ng farmers. Ito, ang ganda ng tindig ng palay, tayo dahil nag-uulan. Maganda. Yung hindi na kailangan ng patubig dahil nag-uulan, maraming tubig. Pag nawala na yung ulan dito, yun na ang problema. Ang ganda, green na green. Yung patubig, may nag-harvest na dito, naunang tanim ito kaya nag-harvest na. Ganda ng palay. Ganang buhay farmers. Kaya lang pag nag-ani nito October, November, mura na ang presyo ng palay. Ngayon, magkanong kilo ng palay ngayon? 24 sariwa. 24. Napakaganda. Pero pag ganyan ito, pagpatak ng October, baka 19 na lang. Talaga yung mga yumayaman lang dito, yung mga negosyante. Yung mga farmers hindi, nababaon sa utang pa. Kasi kung marami ng palay, pag sabihin nila mura na, marami ng pero yung bigas di naman nagmumura. Tumatas pa. Ay, only in the Philippines. Wala yung magsasaka ngayon. Wala, yung bigas, sabi ni Presidente na dapat naka-price list lang 45 pesos ang kilo ng bigas. Ngayon, sabi niya, napanood ko sa balita, pag tumaas ng 45 pesos, isuplong sa pulis.
Isusumbong mo naman sa pulis yun, wala rin mangyayari. Wala rin. Oh. Dahil yung mga pan naman ang nagpupukan eh. Dapat yung mga negosyante, yung nagkakartel sa bigas. Napakahirap. Di ba daming bigas na nakupon sa bodega? Oh. Ba't Yung di nahuli nila- sa Bulacan, di ba? Oo, Ang sa daming Banyon. bigas, inaamag na yung mga iba eh. Mayroon ng mga sapot-sapot. Ewan ko lang kung bakit tinambak doon. Tapos mag-export sila. Oo, wala na mura na Oo. ng bigas pag mag-export. Tapos tataas. Mura naman ang palay pag mag-export. Kasi marami ng bigas. Kaya ang Pilipinas hindi umaasenso. Ngayon, yung gasol, ay sos, aabot daw ng mahigit 1,000. Gasolina, 80 per kilo, may isang litro daw. Itong week na ito nabalitaan ko na naman sa balita. Paano lang ordinaryong Pilipino. Ay, napakahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Ang buhay magsasaka ka lang Yung mahirap, mas lalong humihirap. Mahirap, naghihirap pala. Lalo, yung mayaman, lalong yung mayaman. Ito, ang ganda ng palayan. Kung mga tao dito hindi na magtatanim ng palay pag sa sobrang baba ng presyo, kung gawin na lang ito, ibenta lahat ito, gawin ng subdivision, di wala na tayong wala na tayong makakain na bigas. Puro export na lang. Puro na lang tayo mag-export ng export. Ay, nako. Kailan pa kaya asenso ang Pilipinas? Ganda ng mga palay sa dahil umuulan. Sana Ulan. hindi mabagyo. Oh. Para pan. Hindi, wala namang bagyo yung abagat lang ang Oo nga. yung abagat lang nagpapaulan. Kaya lang, Sana hindi malubog. oh, Pag nalubog niyan, wala na. Sira na talaga pag nalubog. tama lang ganyan yung ulan. Oo, Tapos oo. hihinto. Ganyan, pwede Oo. ayos lang. Sana yung ulan umaga, aaraw, tapos sa gabi ulan, yun sana. Kunti, kahit kunti. Oo, para kasi yung palay kailangan din ng sikat ng araw Oo. Kung puro ulan ito, tumas ang tubig, masisira na ito. Pero pag maliit lang, okay lang. Kasi ito malalaki na Ang tignan pag ganyan. Hmm. Gandang tignan pag may tubig na ganyan, yung sana wag lang na tumas yung tubig. Walang makuhan, malubog. Ganda, green na green Yan, punta sa kanyan, mga bigasan. Oh. Pag bininta, siyempre bibinta yan dahil Oo. pambayad ng utang. Hindi naman pwedeng Kainin lang. kainin lang, hindi naman Oo, pwedeng may utang naman. hindi naman pwedeng itabi lang ito, tang matagalan. Kailangan may mga anak, may nag-aaral ng mga anak, pambayad din ng utang. Pang naman ng abono, panggamit sa abono, panggastos, pambayad sa mga utang, wala. Ay, hirap. Sana hindi bababa yung presyo ng palay. Para Oo. gaganda naman yung mga pan ng magsasaka. Sana dire-diretso hanggang ano yan. Oo, kahit na marami, Oo. maraming tagsaan ng palay, ganun din ang presyo. Hindi na sana bababa. Pag marami na bababa na Oo, tapos abot pa ng 14. Oo, Sabi nila maraming palay. Tapos pag walang bigas, kulang ang bigas, sasabihin, kaya tataas ang presyo ng bigas. palay, takas. Yung mga negosyante dapat Handle nila, no? Oo, dapat imbestigan nila yung mga estudyante na nagtatago ng mga bigas Oo. Sana nagmahal ng bigas kung binintayo sa tuneladang bigas. Nasisira lang. Oo. Tapos sasabihin nila bagong dating lang yan. Oo, inaamag na. Inaamag na yung may kwan. sapot-sapot na Sa tagal na yun. Oh, sa tagal na nasisira na yung sako
mararating. Kung mararating. Wala eh, may yung mga negosyante may ano yan, may kapit kasi. Kaya kahit anong gawin, wala pang pwedeng ikulong. Ang ganda oh, ganda ng palay ngayon. Kalamidad na ako na. Oh, tama lang yung abagat, wag lang malakas. Saka hangin. Hangin, oo. Para hindi dadapa yung palay. Nadapa yung Kasi bossing nakapag-harvest na, no? Na natsamba niya yung presyo. Abot ng 23 ata sa sariwa yun. Isang libo, isang kaba. Oh. Mahigit. Yun ang babawi sa kayo. Meron kang 20 kabans, 20 mil na. Mahigit pa yung kagawa. Oo. Ayun, Yan, vlogger mo para malaman yung problema. Kaya nga eh. Para ma-actionan yung nandun sa taas. Eh yung napanood ko sa TV kay Senator Rapi Tulfo yung NIA eh. Ang dami palang mga anomalya doon, mga Kurakot pala yun. mga kurakot na Hindi naman natatapos yung patubig. ang dami nilang inano na na pondo. Walang natapos sa ginawa nila. Wala. Tapos humihingi pa sila ng pang-maintenance. Yun. Kaya dapat ang maging presidente natin si Rapi Tulfo eh. Sunod na. Oo. Dapat yung walang sinasanto. Yan ang kailangan natin. Walang pinapanigan. Oo, yan ang kailangan natin na maging presidente sa Pilipinas. Na Kailan ang eleksyon? Pangpata. 2028 pa. Matagal. Pa lang ngayon. Matagal pa. Nakaon pa. Dapat ang presidente yan si Rapi Tulfo. Susunod na yan. Eh kaso yung mga tao gusto nila pag si Duterte inday. Wala. Wala na naman. Wala na naman. Ayaw na naman nila. Baga yan. Mas maganda si Senator Rapi Tulfo. Madaming natutulungan. Sige po mga ka-farmers, hanggang dito na lang po, sa susunod po ulit ako magbablog. Maraming salamat po. Sana manood po kayo at i-like and share nyo po at mag-subscribe na rin po kayo sa channel ko, Kuya Ding 18. Maraming salamat po.